At kaugnay nga ng isinampang reklamo ng DOE at mga aligasyon niya laban kay Executive Secretary Ralph Recto, kausapin natin mismo si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po. Opo. Ano po yung tugon nyo sa reklamo ng DOE na hindi nyo tinupad yung mga kondisyon ng prangkisa na ibinigay sa solar para sa Bayan Corporation? Actually sir, luma na yung aligasyon na yan at sinabi ko po sa media kahapon na napakahina po ng isinampa at kapansin-pansin na binuhay lang ito nung nag-speech ako the day before sa Kongreso tungkol sa di umano'y koneksyon ni Secretary Recto at ni Congressman Edwin Garjola. At napapansin naman ng mga tao sa social media ito, kaya ako po ay nagpapasalamat sa kanila na nakikita nila na ang tunay na issue ay hindi pa sinasagot ng mga Recto ang aking mga tanong kung bakit kasama nila sa kampanya ang pinakamalaking contractor sa ilang mga bayan ng Batangas na nagsabi din sa aming mga nakaraang mga meetings na siya ay may koneksyon sa mga Recto at may mga din akong mga pictures kasama ko at ng mga Recto at niya sa aking Facebook page. Ito po reklamo laban sa inyo, sa inyong mga solar companies ay may kaakibat na possible penalties. Hindi kaya ito po yung binabanggit ni ES Recto na 24 billion pesos? Hindi po, iba pa yun. Basically, pag hindi nila mahanap ng paraan na sampahan ako ng reklamo sa isang bagay, humahanap sila ng ibang bagay. Kasi yung sinabi ko din sa simula ng aking talumpati sa Kongreso noong Martes, ay kahit yung nabanggit mo ngayon na aligasyon, ay hindi naman napatunayan. At ang nangyayari lang kapag may binubulgar kang korupsyon, di umano ng iba sa ating bansa, madalas ang sagot, imbes na harapin ang aligasyon, ay gumagawa na lang ng kwento tungkol sa tao na nag-allege. At mapunta nga po tayo sa mga aligasyon nyo laban kay Executive Secretary Ralph Recto at Congressman Edwin Guardiola. Bukod po dun sa mga litratong inilabas nyo sa inyong Facebook page, ano pa po yung mahawak nyong ebidensya para patunayan yung inyong mga aligasyon? Maganda po ang inyong tanong. Una, ang isinalaysay ko sa aking privilege speech nung Martes ay ako mismo ay nag-meeting with Secretary Recto and Congressman Garjola sa bahay ni Congressman Garjola dahil sila ay humingi ng tulong para sa kampanya ni Vilma at Lucky at nag-alok din sila na sumali ako sa ibang mga ginagawa nila sa Batangas. Hindi pa sinagot ang aking mga pahayag tungkol sa aming meeting then. At marami pong mga kwento sa akin si Secretary Recto tungkol sa mga ginagawa niya pati na sa mga DPWH projects sa Lipa na hindi pa din pong sinagot. Ako po ay may mga impormasyon din tungkol sa mga DPWH projects sa Batangas na noon ko pa din na pinapaliwanag sa Kongreso at kung pwede pong tingnan muli ang aking mga aligasyon since last November pa na may di umano'y pre-awarding ng mga kontrata sa DPWH ayon sa mga files galing sa opisina ni dating Undersecretary Catalina Cabral. Yan po ay hindi din pa sinagot. Kaya ako po ay nagpapasalamat na may pagkakataon tayo ngayon sa inyong show na ibalik sa diskusyon ang mga bagay na ito. Pero ikinalulungkot ko sa Kongreso na tuwing sinasabi mo na may mga anomalya sa DPWH, biglang lumalabas ang ibang mga topic para ilihis ang usapan. Yung pong binanggit yung meeting sa pagitan ninyo at ni ES Recto at ni Representative Guardiola, meron pa ho bang ibang tao roon na pwede magpatunay doon sa mga kanilang sinabi sa inyo? Opo, nasa pictures ko po sa Facebook. At sila ay pwede magpatunay sa isang korte na yung aligasyon ninyo na inalok kayo na magnegosyo quote-unquote sa DPWH, sila makapagsasabi nun? Actually, kaya po ako malakas ng loob na magsalita tungkol dito dahil sa Batangas, hindi naman lang ako ang sasabi nito. Kahit po siguro sa ang bayan ng Batangas ka pumunta, may mga politiko na magsasabi na yung mga sinasabi ko tungkol sa kaugnayan ng mga kontraktor at mga politiko ay totoo. At meron po akong isang tinanong sa aking talumpati, pati na rin sa aking Facebook page na totoo po ba na may koneksyon ang mga Recto at Garjola sa Refresh Gaming na STL operator ng Batangas na pumasok lang sa taong 2024 na ang isa din sa di umano'y kasama nila ay si San Juan Vice Mayor Anthony Marasigan. Tila na pag binubuksan ko naman ang ina-allege na koneksyon ng provincial government officials sa STL ay
nililihis ulit yung usapan. Pero wini-welcome ko ang lahat na pumunta sa Batangas, magtanong sa sino mang mga politiko sa Batangas in a private context at alam naman po ng napakaraming mga Batanggenyo sino talaga ang nasa loob at nasa likod ng Refresh Gaming. Ano po masasabi niyo sa paghahain ng resolusyon ng ilang kapwa niyong mamabatas kaugnay sa mga ibinabato niyong alegasyon laban kay Secretary Recto? At nabanggit niyo nga, ilang beses niyo nang sinabi ito sa Kamara, pero naghahain na po ba kayo ng formal resolution para paimbestigahan itong inyong mga sinasabi? Salamat sa inyong tanong. Una, napansin nga ng iba din sa aking resolusyon tungkol kay sa resolusyon na inihain kahapon na walang pagbanggit sa pangalan ni Congressman Garjola. Yung topic ng aking talumpati ay ang koneksyon ng Recto at Garjola. Kaya kung sinasabi nila na hindi totoo ang sinabi ko tungkol kay Recto, pero walang pagbanggit sa sinabi ko tungkol kay Garjola, ibig sabihin, totoo ba ang sinabi ko tungkol kay Garjola? At ano ang kanilang sagot kung totoo ang sinabi ko tungkol kay Recto at Garjola? At tungkol sa mga susunod ng mga hakbang sa Kongreso, ako po ay actually humihingi ng pagkakataon sa Kongreso na ipagpatuloy ang diskusyon tungkol dito dahil gusto ko ngang mabigyan ito ng completeness at hindi lang he said, she said dahil may mga testigo, may ebidensya at hindi naman dapat idaan lang sa media ang back and forth dito. Dapat siguro bigyan ito ng pansin, lalong-lalo na dahil si Recto ay ang Executive Secretary o tinatawagang Little President ng Republika ng Pilipinas. Matanong ko na rin po sa kayo, reaction niyo po, AI daw nakapost na picture sa Facebook po ninyo. Napaka mali po na sabihin na AI yan. Una, dahil may pangalawa akong pinost na picture na hindi naman nila sinabing AI at may iba pa akong pictures na hindi ko pa na-post. Pero siguro po, dapat sagutin na lang nila ang mga pahayag ko. At yung mga mismong mga pahayag ko tungkol sa mga Facebook posts ni Congressman Garjola na nagsasabi nga na pinag-uusapan nila ni Secretary Recto ang mga DPWH projects na magduduktong di umano ng buong Batangas. Meron din pong mga pictures na sila yung nangangampanya na magkasama at sinasabi din ni Congressman Garjola sa ibang mga okasyon na siya ay gumastos para sa kampanya ni Vilma Adlaki. Gusto ko bigyang diin lang yung main point ng aking talumpati nung Martes na tila na nawala sa diskusyon, which is very public na ang mga kontraktor ay gumagastos para sa mga politiko sa aking lalawigan at pati na rin ibang mga lalawigan. At ang aking tanong, bakit ang isang kontraktor gagastos ng anumang halaga para sa politiko at nagkataon lang ba na ang isang kontraktor na gumagastos para sa politiko, kung yan ay nangyayari man, ay madalas nanalo sa bidding sa lugar na yun. Bukod po sa pagsasalita sa Kamara at sa media, handa ba kayo maghain ng formal na reklamo kaugnay sa mga aligasyon niya laban kay Secretary Recto? Pwede po ako magbanggit ng isang bagong impormasyon ngayon. Go ahead po. Ang publiko na may 2 kasong plunder si Secretary Recto sa Ombudsman tungkol sa paglipat ng pondo ng PhilHealth sa unprogrammed appropriations at may unprogrammed appropriations na inilipat sa DPWH at ito po ay lahat base sa public documents. At ang isang nais ko lang pong dagdagan ay mula sa unprogrammed appropriations funded DPWH projects, may mahigit kumulang 1 billion pesos na napunta sa mga roads sa Lipa City, ang distrito ni Secretary Recto, na ang contractor ay Newington Builders na may kaugnayan sa pamilya ni Congressman Garjola. Kaya ang aking pagkakaalam, ang sagot ni Secretary Recto sa aligasyon na may criminal liability siya sa paglipat ng pondo ng PhilHealth sa unprogrammed appropriations ay trabaho lang naman niya yun at wala siyang pakinabang doon. At alam ko naman po na nasa korte yan, kaya bahala po sila na mag-discuss po nito further. Pero ang gusto ko lang pong i-bring up na pwede ma-consider sana din ng iba sa ongoing na kaso na yan ay meron ngang pondo mula sa unprogrammed appropriations kung saan napunta yung PhilHealth funds na napunta sa Lipa Road Project at may Lipa Road Project among those na napunta sa kumpanya ng pamilya ni Congressman Garjola. Pero kung
yun po ay may kinalaman kay Secretary Recto, hindi ko po makonclude. I'm just pointing out the basic publicly available facts. Okay, matanong na rin po namin kayo. Nabasa niyo po ba yung articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Ano po magiging boto niyo sa plenaryo kung sakali? Actually, hindi po ako miyembro kasi ng Committee on Justice o Public Accounts at hindi ako masyadong up to speed kasi nakita naman ng iba na nakapokus ako sa Batangas issues in the last few weeks. Pero sinabi ko lang po na ako ay boboto ng no at ayoko lang pong preempt kung ano man ang magiging boto ng iba, pero ang personal kong boto ay no at ang aking panawagan ay dapat hindi tayo selective sa aking pagsusuri ng mga public officials. Sana ang iba pang mga membro ng kabinete, kahit yung mga isinalang sa Commission on Appointments, ay idaan natin sa kasing close na scrutiny as yung ginawa ng Kongreso dahil ang nakikita ko ay minsan yung mga kalaban lang ang iniimbestigahan pero mismo yung mga miyembro ng kabinete ay hindi pa dumaan sa Commission on Appointments. So kahit po dun sa hindi nyo pa nababasa yung committee report, no na ang inyong boto, hindi nyo pa nakikita yung mga posibleng ebidensya? Ako po ay naniniwala na hindi tama na pinagtuunan to ng ganitong kalaking oras ng Kongreso ito sa halip na ituloy ang flood control investigation. At sa aking paniniwala, mali na yun ay inuna at yun ang binigyan ng napakalaking oras at hindi man lang pinapansin ng Kongreso ang ibang mga aligasyon tungkol pati na rin sa mga kasamahan natin sa Kongreso na sangkot sa mga allegations ng flood control. Okay, abangan po natin yung mga binanggit nyong isisiwalat nyo pa pagdating sa Kamara. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat po. Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Sinusubukan po namin kunin ng pahayag ang mga personalidad na nabanggit ni Congressman Leviste.